Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, Mike Tess. Maayong palis. God is good all the time. Atong pagpakan ng Ginoo. Nakasimba na mo. So, salamat po tas mga pari. Kauban na to. Pasensya na mo sa akong ubo. Akong tingog kay giubo ko. Isog ning ubuha kay musukulog pari. No? So, ato sa basahon Ebanghelyo ron ha. Manindugta. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busag ibiyaan nila ang panon sa katawhan. Ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan. Nya gisakyan ni Jesus. Og siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin og hisabwan ang sakayan. Sa balod og hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus og nagunlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo. Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipa hunong ang hangin. Ug ang mga balod iyang giingnan hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila nganong nalisang man kamo. Wala ba kamoy pagsalig? Apayn nalisang sila og nagpangutan-anay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik manlingkod, magandang hapon sa ating lahat. At ilan po tayo ngayon, no? 215? 250. Kahapon is 200, almost 300 or beyond 300 kahapon. So salamat sa Diyos, nandito tayo iba't ibang lugar. Sino ang from Luzon? Merong from Luzon? Saan? Masbate. At si Nanay from Luzon. Di ba? Saan sa Luzon sa inyo, Nay? Sa Luzon? Di ba Luzon kayo? Manila. Sa Taguig. No. Sino pinakamalayo? Surigao. Iligan. Pampanga. Pampanga. Sino pa? Zamboanga. Mindanao. Iligan? Iligan. No, Davao. Bacolod, mga Ilonggo. So salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating office, no? At pasensya na kayo, masikip yung office natin dahil dumami kayo. Pero in God's future, meron na tayong office, no? In His time. Siya na bahala kung saan, no? So, ngayon si Ebanghelyo, mga kapatid, ay namamalakaya ang mga apostoles. Nanagat ng isda. At kasalubong nila yung malakas na alon. At bagyo. No? Nataranta na yung mga apostol.
Mabuti na lang, despite sa ilang pagkataranta, tumawag sila ni Kristo. Every time, meron tayong mga problema, mga alon na mga problema, mga malakas na hangin sa mga trials na dumating sa ating buhay, mataranta tayo katulad ng mga apostol. Totoo, hindi. Mataranta tayo. No? Mawalan tayo ng pag-asa, lalo-lalo na kung malakas yung alon. Yung karamdaman mo ay, grabe na ito, Father, stage 4 na. No? Ang laki ng alon. Pero kahit meron tayong pangangamba at takot, katulad ng mga apostol, tawag tayo kay Kristo. Ginawag nila si Kristo. No? Gipukaw nila si Kristo. Ginising nila si Kristo. Ang sarap ng tulog ni Kristo. Ano? Ang sarap ng tulog niya kahit malakas ang alon. Kahit pumasok na yung mga tubig sa kanilang bangka. Pero ang sarap ng tulog ni Kristo. Because He is the King of Peace. No, kung si Kristo ay nasa puso natin, kahit malaki pa yung alon ng buhay mo, kahit malakas pa yung mga hangin na dumadampi sa buhay ng bangka mo, no, masarap pa rin ang tulog mo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, masarap ba yung tulog mo o wala ka ng tulog? Dahil sa kabalisa, dahil sa takot, dahil sa doubt. Ngayon, anong gagawin natin? Kung marami tayong mga trials sa buhay, call out the name of Jesus. Call Him. At babangon si Kristo. No? Babangon si Kristo at pinatigil niya ang alon. Grabe, no? Pinatigil niya ang lakas ng bagyo. Ganon din ang mangyari sa atin. Patitigilin din na Kristo ang alon na yung mga problema. Alon na mga pagsubok sa buhay. Amen? Anong gagawin natin? Tatawagin natin si Kristo. At si Kristo ay tutulong sa atin. At anong nangyari? Sa ating ebanghelyo ngayon, kahit maliit ang pananampalataya ng mga apostol, pinatigil pa rin ni Kristo ang hangin. Kahit maliit ang kanilang pananampalataya, panananalig sa Diyos. Isa gamay ilang pagtuo. Just imagine, ha? Gamay ilang pagtuo, ipahunong bagyo. Despite sa kagamay sa ilang pagtuo. How much more when we increase our faith on Him? Amen? Anong mensahe ni Kristo sa ating lahat? Sa akin, kahit anong laki ng alon, kahit anong laki ng bagyo, increase your faith. Amen? Kahit anong laki ng problema mo ngayon, pagsubok na hinaharap mo ngayon, increase your faith because He is God. He can do beyond the impossible thing. Naniwala ba kayo niyan? Kung hindi kayo naniwala, uwi na kayo. Umuwi na kayo. Ano bang ginagawa nyo dito? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, ini-invite tayo ng Panginoon to increase our faith, to increase our trust, to increase our confidence, to increase our dependence on God alone. Dahil marami sa atin dependent on their money, dependent on their power, dependent on their influence. Totoo, hindi. Dependent on their wealth. But all of us here should be dependent on God alone. Amen? Kaya nga tinuturuan namin kayo how to use the prayer of the church because all of us can do deliverance to your house. Can do deliverance to your all family members who are sick.
Yung may sakit na mga family members ninyo, gamitin nyo yung prayer ng simbahan. Go to the sacrament. Saan yung cellphone ko? Ang ganda ng nabasa ko na article. No, ang ganda. Meron ako nabasa dito. Hindi ko na makita. No. Sabi doon, the power, the source of the power of the sacraments and the sacramentals are emanating from the life of Jesus. So saan galing yung kapangyarihan ng mga sacramentals at sacraments? Hindi po yun superstitious belief. Hindi po yun magic. It is the supernatural power of God bestowed on Him through the church and through Jesus Christ Himself. Amen? Saan galing yung kapangyarihan sa mga sacramentals? Galing po sa buhay ni Kristo. Natutuwa ba kayo? Yung sacramentals natin, yung tubig, yung asin, yung oil, gamitin nyo po yan. It sanctifies us. It will lead us to sanctification of our lives through the sacraments of Jesus. Kaya nga, maraming pari ngayon, dito sa Father LL, pero pang mga pari na tutulong sa atin mamaya. Bakit hindi namin ibibigay yung sarili namin? Ang ibibigay namin sa inyo ay ang sakramento which are instituted by Jesus Christ. Amen? May sumasalubong sa akin pasaka ko dire, may sumasalubong sa akin. 30 years na daw yung skin disease niya. Grade 5 pa siya. Pero ngayon, completely healed na po. Yung skin disease. Nandito siya kasi, saan ba yun? From Maribohok. Nasaan ba yun? No? Doon sa likod. No? Sumasalubong sa akin kanina, Father. Nagbigay na din sila ng 300 hollow blocks. Dadagdag sila ng another hollow blocks. No? Then nag-construct tayo ng new building for permanent office of healing and exorcism. Lalaki na yung lugar natin at maraming nagbigay. May nagbigay naman 1 hektar. No? Nalilito na si Father Darwin. No? Sino ba talaga? Sino ang pipiliin ko? No? So it is the grace of God. Amen? God is good. All the time. Kinaraanan yung tubag. No? God is good. Grabe. God is good. All the time. Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon, mga kapatid. Kahapon, ang daming ine-exercise ko. Ngayon din, marami ang i-exercise ko ngayon. Kanina may ine-exercise ako bago ako pumupunta dito. From Cebu, 41 years old. Pinakamayaman sila. Meron silang 850 hectares. Pero hindi na ibili for sale sana nila. Pero walang papalit. Away mo palit. Walang bibili. Away papalit na. Nahirapan tayo sa kalisod dito. No? Walang papalit na. Iba mo nito. Lahi na lang walang papalit. Walang bibili pala. No? Walang papalit. No? So, recommend ko sila sa exorcist dun sa Cebu. And while I am praying the exorcism prayer all about sorcery and poison through food and drink, ang sabi ng demonyo, liba ka may intervene sa katawan. Kanina pa, bago pa ako, dahil pangalawang beses na in-exercise ko sila. Pangalawang beses na in-exercise ko siya. So, sinabihan ko yung nanay, kayo mag-deliverance araw-araw. Once a month ako mag-exercise sa kanya. No? Yung family ko mag-deliverance sila araw-araw. Hindi sila nag-deliverance . Sinabi ko sa nanay niya, nagtanong ko sa nanay, nag-deliverance ba kayo sa bahay? Natatakot ako, Father. Ako lang mag-isa doon. So, tawag ka ng mga relatives mo. Everyday mag-deliverance kayo. Everyday mag-self-deliverance ka rin. Para 90% galing sa inyo po ang liberation. 10% galing sa exorcist. Ano ba yung malaki? 90? 10%. O hindi, galing sa inyo. Di ba?
So kung na-amaze kayo sa 10% na kapangyarihan galing sa simbahan, how much more from you? It is 90%. Natutuwa ba kayo ngayon? So do deliverance to your family members. Dahan-dahan magbabago po yan. Dahil marami namang nagsasamba pero hindi nagbabago. Totoo, hindi. Parang lahat ng misteryo sa Santo Rosario ay pinipray na niya. Pero yung salita niya, yung kanyang ugali ay hindi nagbabago. Dahil ang nagbabago sa kanya, ang devotion na lang. Pero hindi na-imbibe sa kanya yung virtues, yung hiyas. Ang pinaka-importante yung hiyas, yung virtues, mga kapatid. Charity, humility, chastity, ano pa? Purity, Christianity, no? Basta no? Generosity, purity, all TY, no? Virtues po yan, no? Patience, temperance, yan. It is virtues. So, saan natutubo yung virtues natin, no? Dahan-dahan, faith, hope, and love. Amen? Charity. Yan ang hihingi natin sa Diyos. Kapag hindi yan ma-develop yung virtues natin, kahit nasa simbahan ka, marami kang kaaway. Uy, bakit ba yung tao na yan? Lagi nagsusamba, pero maraming kaaway. Pero lahat kaaway niya. Bakit? He or she grows only in devotional life. But she never grows in virtues. Yung heroic virtues ay makabanal sa iyo. Yung heroic virtues. Hindi po yung marami kang dasal. Hindi po yun. Paano yung dasal mo? Hindi naman, wala ka namang virtues. Kaya nga si Bishop Kamumot, one of the candidates of sainthood, maging banal, because of his heroic virtues. No? Yan ang hihingi natin ngayon, to increase our virtues. Amen? At sana, gamitin nyo yung prayer of the church, ha? And then the sacramentals of the church, gamitin nyo po yan. Malaking tulong po yan. Kung may karamdaman kayo ngayon, so receive the sacrament always. Receive the Eucharist. And then, make a good confession. Grabe po yan. Higit pa yan sa ordinary and solemn exorcism. Ordinary deliverance and solemn exorcism. Ang pinaka-powerful, kung lahat ng mga kasalanan mo, i-confess mo ngayon. Example 20, ka mga kasalanan mo na nahiya ka sa 20 ka mga kasalanan mo. At kinu-confess mo despite of your sahiya mo. No? Yan po ang pinaka-effective. Ang daming pinagaling dyan. Hindi lang pinagaling, binabago pa. Subukan nyo. As if last day na ninyo. As if last confession ninyo. Bukas mamatay na kayo. Si Baku kapatid, ikaw tayo maunang pariya ka. Magdungan ta. Kay mingaw ni mag-inusara. No? So I hope you will follow and subscribe our YouTube channel. Dahil from time to time, isi-share ko po. Kahapon, may dalawa akong ina-exorcise, nandito sila ngayon. Yung mga mangkukulam ay nagsasalita. Hindi na yung mangkukulam, yung demonyo na sa likod sa mga mangkukulam ang nagsasalita. Nag-unveil lahat sa ginagawa ng nagpakulam sa kanila. No? Sinasabi yung pangalan sa nagpakulam. Grabe na. Pati na yung mangkukulam, pangalan din ng mangkukulam. No? Kahapon po yan. At ngayon, maka-witness kayo na sisigaw dito. No, huwag kayong tatakbo, ha. Dito ako mag-exercise ngayon. 2 o'clock mag-exercise ako dito. Huwag kayong tatakbo, ha. Hahabulin nila kayo. Ang sweet nyo naman. Inahabol ka ng demonyo. Yung mga demonyo, sisigaw yan dahil sa sobrang takot. So may papasok dito yung isolim ko lang for exorcism. Hindi naman lahat mag-react. Pero kahapon ang dami nag-react, no? Ang dami. So,
may bago din kami from Cebu. No? Nakita ng mga tao dito kung may mag-react man, mamaya, no, wag niyong videohan ha. Kung ikaw naman sa kanyang side, bibidyuhan ka at nawala ka sa sarili mo. No, hindi maganda. Hindi natin i-post itong mga video na nasa atin. Hindi natin i-post ito. Dahil, para saan? Para saan? Totoo naman itong ginawa natin. Hindi kailangan i-post pa. Amen? Tingnan mo yung mga pastor. Kung may mag-react, ang ganda. News report agad. Mga maritis itong mga taong ito. In the name of Jesus. Matumba kayo lahat. No? No. Natumba kayo lahat. At ihiga kayo sa sahig. Mapanuhutan mo. Bugnaw pa ng simento. Para ba, Joy? And then, proud na proud sila na nakaganyan sila. Hindi po yun maganda. Kaya nga, tatago ako dito. Exclusive po. So, yung mga mag-react, dito po. I-exercise ko. Hindi ko pakita sa inyo. Bakit? Hindi ko gusto na ipahiya kayo. Just imagine na maraming demonyo nakapasok sa katawan ninyo at maraming nakakita sa inyo. So, anong traumatic yan? Diba? At i-post mo pa. Doble yung truba. So, ngayon, hindi na tayo nag-post. Nung una, nag-post tayo, pinablurred natin. Hindi makita. Pero hindi kinakailangan. Amen? Cares po. Ang pinaka-importante, cares. Meron tayong kasamahan dito. Kasama na natin sa team. Siya po ay hindi matabla ng bala. Hindi matabla ng itak. Hindi na matabla ng kahit ano. Pero natablan siya sa sacramentals. Oil. Natutuwa ba kayo? After blessing natin, before blessing, ordinary water yan. Ordinary oil yan. Ordinary salt po yan. But after the blessing, it is a supernatural object. Because of the intercession of the church. Because of the prayer of the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Ang daming mga testimony na hindi ko na ma-share sa inyo lahat. Kindly, every Sunday po, punto per punto, whole world po yan, mag-testimonya. Makinig kayo. Every Sunday po, mamayang gabi, testimony night po. May conversion story, buong mundo po. Kaya nga nagtatagalog tayo. Kahit nahirapan tayo sa kalisod, no? Sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? So ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo, and after that, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. And after consecration of senses, mga kapatid, mag-deliverance kami, bawat isa sa inyo, tutulong sa atin yung team natin. Si Kristo ay may 12 apostles, Diyos na siya. May 72 disciples din si Kristo. So ngayon may mga kasamahan tayo. At sabihin nyo yung mga karamdaman ninyo. And then, kung natural yung karamdaman ninyo, consult your doctors. Kung natural yung karamdaman ninyo, consult your doctors and listen to them. Amen? Hindi tayo mga fanatic dito. Yung faith natin ay hindi fanatic but authentic. Amen? God is good! Nag-rumble na mo. No? Nakalimot. Di ba niyo malimot, no? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So, na natin i-bless yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through the sayers the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be now purified salt, to the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you, in whatever place you are sprinkled. May phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy,
that we thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. Me all that use it, finding it a remedy for soul and body, and let everything which touches or sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Christ, O Lord. Ang unang gumamit sa holy salt ay si Prophet Eliseo. 2 Kings chapter 2 verse 19. Pinopoison po yung ilog. At may sinisave, iniligtas ni Prophet Eliseo ang buong bayan using the holy salt. Pinopoison yung ilog at maraming nagkasakit na umiinom sa tubig doon. Anong ginawa ni Prophet Eliseo? Nag-bless siya ng salt. At sa Tagalog sablig? Hinagis niya. No, hinagis pala. No. Nahagis niya, sprinkle, yung holy salt. At natigil ang poison. So, na-save, nailigtas ni Prophet Eliseo ang buong bayan using holy salt. Natutuwa ba kayo ngayon? Kaya nga, nasa ritual siya eh. So, ngayon, yung salt ninyo ay hindi holy salt lang. Holy and exercise salt. Because of Christ. Amen? So, sunod natin i-bless yung tubig ninyo. You quench your water and purge your evil. In the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, the Lord. In the name, power of the Holy Spirit, the Advocate. That you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. By the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, and an air of peace, freed from painful and needy snares, by the sprinkling of this water, and everything opposed to the safety and repose of them that will in be banished, so that they may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ your Son. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the neighboring enemy, who melted potent down hostile influences. Prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a dewy sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng yung tubig ay holy and exercise water. Gamitin nyo po yan generously. Lahat namang pari makabless niyan. Hindi lang si Father Darwin. Kung maubusan kayo, lapit kayo sa pari ninyo. At yung Deliverance Handbook, yung itim, sa likod niyan ay may prayer of the blessing and exorcism of religious items, tubig, asin, at yung cross and needles. Sabi dito, let this creature serve you in expelling demons and cure diseases. Una, kung gagamitin nyo yan, it expels demons. Kung infested yung bahay nyo at lagi kayong gumagamit ng holy nature, malaking tulong po yan. Dahil yung demonyo ay nasa palibot natin. O Pedro 5:8. Anong gamitin natin? Use the sacramentals of the church. Amen? Ano pa? It expels demons and cure different diseases. Makagaling ng mga sakit. Yung oppression na sakit. Kung natural na sakit, lapit tayo sa doktor. Itong ubo ko ay natural. Kailangan ko ng vitamins. Vitamin C. Tusiran. Og sa pang-uban. Yan ang limonsito. Og sa pa ng mga kanang luya. No? So kung natural. Kung hindi naman natural, hindi yan gagaling.
without using the sacramentals, without embracing the sacraments. Ang dami po na mga experience natin. Kaya nga dumami kayo eh. It is word by mouth. And it is their experiences of different faithful who come in our office. So ngayon, isunod natin ang inyong oil. It should be olive oil, not BB oil, nor efficacent oil. Magkaisasalin nyo yung ano ha? Ano yan? Olive oil? Okay. Sa olive oil. Parang gasolina yan ha. No? Olive oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil I cast out even from you, the God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Did the desires power the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil, yet that bring health and bed in mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit they advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service for acknowledgement, please show your regard for to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to heal the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any calamity for man, made in your image and redeemed precious blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of the serpent through Christ. So Lord, holy and exercise oil na po yung oil ninyo. Paano nyo gamitin? Consecration of senses. I-consecrate nyo po yung buong pamilya ninyo using the holy and exercise oil. Nasaan ba yung prayer? Nasa Facebook ko. Nasa pin. Darwin Ano Bergit Gano. Yung blue yung profile pic ko. Dahil maraming gumagamit sa pangalan ko. At mag-ingat po kayo, marami nang nauto nila. Huhingi sa pamagitan ng messenger, hingi ng pera. At i-add po kayo. Hindi po ako yan. Punod na po yung friends ko. Kung mag-add si Father Darren mag-add sa inyo, huwag kayong maniwala dyan. Lalong-lalo na mag-chat sa inyo, kumusta ka na anak? No. Na-miss nga yung nag-chat si Father Darwin sa akin. No. And then, pangalawang chat, may project ako. I-chikas mo na. Nagpadala naman. Pero hindi po ako hindi po ako nag-chat personally sa mga followers natin. Amen. Kung mag-personal chat na po, hindi na po ako 'yan. Ang dami po na mga followers, hindi ko na po hindi na nga ako naka-reply. Dahil ang dami. No? So, huwag kayong maniwala dahil maraming gumagamit sa pangalan natin. Sunod natin yung general blessing po, incense, candles, rosaries, crucifix, medals, sacred images of God, sacred images of all the saints, handbook, scapulars, and all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the practice of peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. Anong intention ng simbahan? Makinig kayo. May these religious items mightily restrain the devil. Ano sabi? Mapigilan nga yung mga demonyo using the sacramentals.
Natutuwa ba kayo ngayon? Yan po ay intention ng simbahan. Hindi pa ako pari, nandito na po yung ritual ng simbahan. Sunod. And his demons, not only the devil, and his demons, and all unclean spirits. May mga elemental spirit na nasa puno. All elemental spirits, no, will be restrained by using, rendering them powerless. When we use the sacramentals of the church, rendering them powerless. Ayan, yan lahat ng mga sacramentals sa kamay ninyo. Rendering them powerless, even though they have power. Unable to harm, ito po, unable to harm the afflicted, your priests, and your people. Grabe, no? This is it. This is our protection. The ways of the church, the ways of Christ, because Jesus is the only way, the truth, and the life. Natutuwa bang kayo ngayon? So, meron kasama na natin, nagtatrabaho na dito, yung anting-antingan, hindi matabla ng bala, galit na galit sa akin. At sabi niya, Father, patawarin niyo po ako. Ang tao na grabe yung galit ko, yun pala ang makapagligtas sa akin. No? Dahil napaso siya sa Holy Exercise Oil. No? Grabe, no? Napaso siya. Pinainom, nawala. Pumunta siya kahapon dahil walking possessed pa siya. At sinisiris natin ang solemn exorcism sa kanya. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, panghuli ay mag-consecrate ako sa senses ninyo. Gamitin nyo po yung oil. At kumakatok ako sa puso ninyo dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho. Yung mga case officers natin, yung mga speakers natin kanina, wala na silang trabaho, inaalay na ninyong sarili nila sa ministry. Kung marami kayong biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry. At yan din ang gagamitin natin. Nag-rent tayo sa lugar natin, pambayad sa kuryente, at panggasolin allowance sa mga pari natin. No? So yan ang patunguhan sa inyong mga donation. At hindi yan para sa akin, para yan sa team. At yung religious items na na-avail ninyo, ay meron ng 43 scholars po ang natulungan. More than 20 ka mga college po. At siyam ka mga seminarista po. No? Para mamatay si Father Darwin, merong papalit. Sakto na to, papalit. No? Merong papalit sa akin. Amen? Mag-train tayo ng mga seminaryan para kung mawala na ako, merong pagpatuloy sa ministry ni Kristo. At ang dami ng mga kaparian na na-inspire sa ministry ito. Amen? Pumupunta kami sa Bae City. While nag-talk ako, may siyam na nag-react. Sumisigaw. Natatakot na yung mga tao, mga 10,000 ka mga tao nag-attend. Doon kami sa gym. Punong-puno yung gym. Dito natin nakikita na uhaw ang mga bayan ng Diyos sa katotohanan. Amen? At may 6 ka mga pari na nakikinig. Yung libo-libo ka mga tao nakikinig. Sabi ko, maganda itong talk ko. May audience participation. Dahil may nag-react mga walking possess. Oo. Mas maganda, no? May audience participation. At sinabihan ko sila na dalhin nyo yung siyam ka mga hinaharas ng demonyo. Dinala niya sa simbahan. Sinabayan ko yung mga pare, kayo mag-deliverance dyan. At na-amaze yung pare sa kapangyarihan na taglay nila. Galing kay Kristo. Amen? Makita ninyo ang kapangyarihan ni Kristo na nasa kamay ninyo na hindi nyo ginagamit. Nagkapagaling niya yung mga albularyo hindi na ordinahan. Kayo pa kaya. Amen? Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian. No? Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, tayo and then mag-consecrate ako sa senses ninyo at right after, magsimula na ako for solemn exorcism po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. While I'm praying this,
ipunas nyo yung oil sa parte ng katawan ninyo na may iniindang kayong sakit. You do, I implore, O Holy Lord, Father, Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, and with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ, O Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo, using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang ating tenga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ilong ninyo. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt. Pero una tong usa. Sunod ka, sunod mo. Tawag mo, sunod mo. Ha? So, ayun, magsiupo kayo lahat, no? At ngayon, magsimulan ako for solemn exercise, mga kapatid, ha? And then, kung may mag-react man kasamahan ninyo, huwag kayong tatakbo, ha? Huwag kayong matakot. Activate your faith, not your fear. Amen? At sa mga may karamdaman, lagi kayong magsamba. Dagdagan nyo yung pagsamba ninyo because Eucharist is a source of healing. The Holy Eucharist. Amen? At yung kasamahan kong pare, mag-anointing of the sick mamaya. At maghintay lang tayo sino yung ma-appoint mag-anointing of the sick. Dahil maraming pare na bibisita natin, kumukuha tayo ng pare para sa inyo. No? Para lang mabigay si Kristo sa inyo. Dahil hindi ko kaya ako lang mag-isa. No, di ko katubo anig samot, no. Amen? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. And then, magsimula na tayo, tatawagan yung mga pangalan ninyo. Okay? Tatawagin yung mga pangalan ninyo at magsimula na tayo.